Gawari mga travels. So ngayon nandito tayo at nagbabalik sa ating YouTube channel. At may nagtanong sa akin. So dalawang katanungan bali yung ating sasagutin ngayon. So makikita nyo, ito yung comment ng ating isang subscriber. Kung may ginalaw na ba ako sa makina, sa shimming, sa head, sa iba pang parts sa ating motor. O lalo na nakapagpalit na ba ako ng clutch lining. At may isang katanungan about naman sa kanyang ABS indicator na nagbi-blink. So ito ay sasagutin natin at kung ano ang dapat niyang gawin. Pero kung hindi talaga masusolve, ay dalhin niya na lang sa kasa. Yun ang pinaka-advice ko. Ngayon, ito, simula tayo. So mula nung nakuha ko itong mga travel, 2 taon na itong aking motor, sobra na ng 2 taon, ay wala pa ako nagalaw dito. Wala pa akong ginalaw sa head, sa crankcase, sa lining, kahit throttle cable ay hindi ko pa nagalaw. At syempre hindi ko pa rin nagalaw yung FI niya bali. Hindi pa ako nakapag throttle cleaning at yung hindi pa ako nakapag FI cleaning. So ganito ang mga travel. So dito sa part na to, wala pang nagalaw yan. So kita nyo kahit itong cable na to, yung clutch ay kinakalawang na, hindi pa yan napalitan mga travel. At syempre, dito naman tayo sa ilalim na to. So kita nyo yan, yung coolant mga travel ay di pa napalitan. Kumbaga nagdagdag lang ako no medyo na maliit. At so far within 2 years ay wala namang aberya sa aking motor. So ebidensya yung kalawang doon sa ating tambocho. At di pa nagalaw mga travel. At dito naman ay wala pang nagalaw dito. So walang napalitan dyan. At sa head naman wala pa rin. So pure stock yan mga travel. Walang nabago dyan. At dito tingnan nyo yan. So walang nabago. Ayan. Ito yan diba? So walang nabago dyan. So wala pang shimming o wala pang anong ginalaw ko dito. So kahit tignan nyo tong kanyang monoshock. So di ko na nilagyan ng protector at ayan, kinakalawang na. Pero di pa yan pumutok mga travel. So wala pa yung tagas. At kita nyo yung kalawang dahil ito ay ginagamit natin sa bundok itong ating motor. So hindi naman gaano ka rough road, pero pag umulan ay talagang maputik. Kaya ito yung madaling kinalawang dito. So siguro kailangan natin to lagyan ng pintura ulit dahil ayan o, kita nyo naman yung kalawang. Hindi nalagyan ng protector. At minsan matagal na kapag washing dahil nga nasa bundok tayo. At dito naman kita nyo yan. So wala pang nabago kahit yung tambocho. Kahit dito ay napipi na yan dahil sumasaya din sa mga bato. Ayan o. So wala na. So kailangan natin palitan to balang araw. So ayan mga travel. Wala na. So kita nyo naman. Ayan. So kahit dito di pa ako nakapagpalit. Kahit ito hindi ko pa nagalaw. Hindi pa napalitan ng water pump o kung ano pa. Wala. So pure stock to mga ka-travel na walang nagalaw kahit ano. So dito naman tayo sa ABS. Ito yung advice ko. Kahit dito kinakalawang, nakita nyo. So yung advice ko, nakaranas na ako na yung ABS indicator, yung dito, yan, ay umiilaw. Kumbaga nagbi-blink siya mga travel. So ngayon ang kailangan kong gawin ay isolve yun. So dito mga travel, una ko naranasan nung nagpalit ako ng gulong. Ayan. Nung nagpalit ako ng gulong ay pag takbo ng ilang kilometro ayun nagblink na yung ABS. At ang ginawa ko mga travel ay una kong binaklasin dito. Ito. Linisan ko muna to dahil minsan may kumakapit niya dyan na para yung tabas ng bakal ganun. Basta minamagnet na yung mga travel. So kailangan niya yung linisan. At nung katagalan ay ganun pa rin. Nagbi-blink yung ABS. So ang ginawa ko ito, sinundan ko to hanggang doon sa dulo dito, banda sa ilalim. Sa ilalim na yan may ano dyan cord. So madaling sabi kailangan nyo itong baklasin ang part na to para sa ganon ay makita nyo to mismo yung pinakadulo nito. Kung sakaling naputol yon, so yun ang kailangan nyo ipaayos sa kasa. Pero kung hindi naman naputol mga travel ay isang sinyalis yan. Yung ako ay na-observe ko na pudpud na yung brake pa dito sa ilalim.
So ang ginagawa ko ay pinalitan ko ng bago. At ganun pa rin nangyari. So inulit ko dito ulit. Binuksan ko to, binaklas ko to. Tapos ifinit ko talaga. Dahil minsan mga travel, pag di yan na-detect yung dust, ay yung mangyayari, magbiblink to doon sa indicator sa ating ABS. So napaka annoying pag nakikita mo to nagbiblink. So yung mga luma natin, yung mga old subscriber natin ay nakita niyo kung anong naging sitwasyon dito. So ginawa ko, pinalitan ko ulit nung brake pad hanggang dumating yung point na nawala na. At ang ginagawa ko naman doon nung una ay tiniis ko na lang mga ilang araw din yun, ilang buwan. So ang ginawa ko, on and off, ganun lang. Tapos ilang kilometer, babalik ulit. So ang ginawa ko, ganun lang. Pinapatay ko lang dito. Pero ang nangyari sa isa nating viewers, ang ginawa niya, sabi niya, ay pinatay niya. Tapos, ayaw na mabuhay yung, siguro yung panel gauge or ano ba. So ayaw na. So, mas mainam tingnan yung switch dito, yung remote, restart nyo. Dahil minsan, yun ang nangyayari. Lalo na pag medyo nalobat, kumbaga luma na yung baterya ng remote nyo, ay ganun ang mangyayari. So mas mainam palitan ninyo yung remote, dahil pag hindi yung pinalitan yung kanyang baterya ay ganun ang mangyayari. So check nyo muna yung remote, yung remote ng motor ng ating Winrex, para sa ganun ay makita nyo kung may problema ba talaga dito. Pag ayaw pa rin, ay kailangan nyo na dalhin sa kasa. Dahil nung ako ay dinala ko tong aking motor na sa kasa, ay wala namang nagawa sila dahil hindi naman naputol. Dahil kadalasan daw pag nagbiblink yun ay dito napuputol to sa ilalim, dahil minsan ningat-ngat ng daga or ano man na pwede maputol to. So yun mga travel, so yun na ang dapat niya gawin para sa ganun ay masolve na yung ABS problem niya. So ito naman, uulitin ko, wala pa nagalaw dito sa aking motor. So kita nyo yung itsura, talagang tinatamaan na dahil nga matagal-tagal na to. At ito iba yung kulay, ito glossy black, ito matte, dahil nung na-aksidente tayo, yung may-ari ng dump truck ay wala siya nakitang matte na fairings ni Winrex dito sa part na to. So yun ang ginawa niya, ay ito na yung binili. So since may plano naman tayo na palitan to ng kulay, yung matte ay magiging ganito yung glossy. So sana magawa natin yung balang araw. Wala pa tayong budget. At kung magtanong kayo na wala yung visor ko, o ano ba, nabasag. So iwan ko anong nangyari, bakit nabasag yun. So yun ang mga travel ang masasabi ko sa inyo. At ito yung share ko sa inyo. So bali ito, napalitan ko po. Pinalitan ko na dito. Ayan. So bago na yung sprocket, likod at harap. Bago na yan, pero same size lang, 1544. At yung kanina naman ay RK na may o-ring. Mura lang yan. Nabili ko sa Shopee, budget meal, ganun lang. So yun, wala pa dito, open throttle. Pero yung kanyang speed ay, yung kanyang performance ay hindi naman masyado malayo dun sa nung bago natin nabili ito. So far so good yung ating motor. So depende siguro sa inyong pag-alaga ng motor. Dahil yung ginagawa ko dito mga travel within 1 year, yung Honda na mineral ba yun, yung ginagamit ko within 1 year. Tapos nung lumagpas na ng 1 year, nagpalit ako ng oil. At ang ginagamit ko naman yung Shell Advance. Yun lang muna. Tapos after ng almost 2 years na siya, nagpalit ako ulit Shell pa rin, pero long ride na. At ang pinakataas na mileage pag ako'y nagpapalit, nasa 3K, pinakasagad na yon. Pero yung early ay nasa 2,500 or 2,000, yan, napapalit na ako, lalo na pag may budget. At talagang pinapalitan ko na yan, nag-change oil ako. Kaya ganyan yung performance ng ating motor. So ngayon paandarin natin, ha. So pakinggan nyo yung tunog, ganun pa rin. So walang nabago dyan. Ayan. So ito yung kaninang sinasabi ko na ABS. Ayan. Malalaman mo may problema yan dahil nagbiblink yan.
pag di yan napatay, pag tumakbo na hindi nawala, may problema pa rin yan. So dapat mawala yan pag tumakbo na yung motor. Ayan. So ganoon pa rin mga travel, presko pa rin yung tunog. At dito naman ay ganun pala yun, walang problema. So yun, sa tamang ilaga lang sa change oil. At syempre dito sa pagmamanayan niyo, depende yan sa inyo. So nasa inyo yan mga travel. So alam mo na ang ating video. Bye bye, ride safe and God bless.